Hello mga katikika! So for this video nga ay mini vlog lang muna i-test. Tingnan mo naman ang aking pagmumukha dito. Mukha ng pagod na, bumabiyahe pa lang. Bagay, totoo naman talagang pagod talaga sis. Baka naman kasi biglaan. Itong part na to is yung suot kong damit yan is galing pa talaga yan sa school. Kaya lang dahil pinaglihi yung kapatid ko na may pagkasundalo ang atake kasi nga ay pag ready na siya ng mga dadali namin sa Manila. Ayan, napabiyahe na kami. Hindi ko na pala na-videoan yung full details ng video na i-test. Mga putol-putol nga lang kasi nga ay nakalimutan ko. Ano ba yung mga kalimutin ng atin nyo? At ayan yung makikita nyo tulog na yung dalawa. Paano ba naman kasi may nasa biyahe? Dito naman ay mapapansin nyo na meron akong helmet kasi nakarating na kami sa Manila. At aangkas na nga ako niyan kay kuya. Kaya lang, sobrang napaka-Latina ng helmet, kaloka. Wala na ako ibang nasabi. Kundi Latina talaga ng helmet. Kaloka, bi. Ayan guys, huwag nyo nang i-bash tong helmet ko. Ganyan talaga. Hindi nakapaganda ang helmet. Biniglaan ba naman kasi. So, ayan nga. At kami, papunta na kami niya sa Makati. Hinatid ako niya ni kuya. Ang laging maaasahan na kuya. Talaga namang masasabi kong maaasahan si kuya kahit saan. Dahil nga ay one call away siya at talagang nandiyan na agad kapag tinawagan mo. So ayan, makikita nyo nga madilim-dilim pa kasi bumiyahe kami. 4 PM ng hapon, then nakarating kami ng AM ng madaling araw. So ayan, diretso na agad dun sa aming location para maayusan na agad. Kasi may TV guesting nga tayo dyan. Ay hindi na napakali dahil yung isip ko nandun na sa part na kinakabahan. Kasi nga first time kong TV guesting, be. Ayan, thank you kay Ma'am Lori sa opportunity. Pasot ko yung mga magagandang gawa ni Ma'am Lori. At syempre, napaka-look elegant. Huy, look elegant yarn. Kaya talaga namang masasabi kong the best ang gawang Ma'am Lorinel Agawin. Sobrang happy ko din kasi yung dating ako na mahihain, ngayon nagkakaroon ako ng confident para sumali sa mga ganito. At saka dahil kay Ma'am Lori din talaga. Kaya ako, mas lalo pa ako naiinganyo na karoon ng tiwala sa sarili. At ipakita ko anong meron ako. Kaya kong ibahagi din sa iba. Kaya sa mahihain dyan, galaw-galaw naman. Walang magagawang pagiging mahihain, be. Kaya yun, dapat din talaga is try din tayo ng mga bagay-bagay. At in-explore din natin kung ano yung mga gusto natin. Sabi nga nila, face your fears. Hindi naman masama sumubok eh. Ang masama is yung hindi mo sinubukan na kaya mo palang gawin at meron kang potential. Tulad ko, masasabi ko na talagang napakamayain ko nung bata ako. Halos hindi nga ako makipag-usap dun sa mga tulad ko din na kaedad ko or sa ibang tao, ganon. Naalala ko nung bata pala ako, lagi ako nilang inaasar na pabebe. Kasi nga sa pagiging mayain ko, pati boses ko, nakapekto na din. So ayan, nung nagkaedad-edad na, dun ko lang na-realize na dapat pala bawasan din yung pagiging mahihain kasi hindi naman to makakatulong sa atin. Ayan nga, at dito nga mini-makeupan na ako ni Marinel. So dyan, minagic niya yung mukha ko. Thank you, Marinel. Dahil sa'yo, nagmukhang tao ulit ako. Huy! Kedad ko lang pala tong nagme-makeup sa akin. Pero grabe yung talent niya. Ang galing niya mag-makeup. Sana lahat nabibiyayaan ng ganyan talent. Ako kasi ito, kaya sa akin yung ganitong mukha. Nakakapag-ayos pagka ganito. May mga ganap sa buhay. Pero ayos lang. Maganda pa rin naman din talaga kung sino ka. Kasi dun ka naman talaga eh. Hindi rin naman din masama kung mag-aayos ka sa sarili mo. Kaya lang ako talaga, mas gusto ko pa yung normal kaysa mag-ayos-ayos ng sarili. Pero may time din naman na nakapag-ayos ako kapag maganda nga lang yung mood. Pag hindi be, ay nako, wag mo nang asahan. Lahat ng katamaran, binabalot ang aking katawan. Endgame na naman nga pala ang ate mo dito ng ganda-gandahan. So ayan, matatapos na nga pala dito yung gawa ni Marinel. Ayan, gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong makeup. Yung simple look lang. Kasi mas bagay siya sa akin kaysa dun sa makapal yung makeup. Tsaka yung may mga dark sa mata ganun. Kasi nagmumukha ako may black eye. Sa laki ba naman ng eye bags ko eh. Pwede nang lagyan ng maraming tubig at lagyan na rin ng isda. Kasi feeling ko mabubuhay naman sila dyan sa eye bags ko. Sa lalim ba naman yan? Minsan nga nare-realize ko na parang mas malaki pa yung naiipon kong eye bags kaysa sa naiipon kong pera be. Pero kung
may nabibili lang ng eye bags. Baka binenta ko na yung eye bags ko. So, ayan nga, pagkatapos ng pag-makeup sa akin, dumiretso na kami dito sa Rice and Sun, Philippines. Ayan, habang nag-start sila, ako naman ay todo tanong kung taga saan sila ate. May anak na nagmo-model din. Ayan, ganda-ganda ng atake kahit kinakabahan na siya. Oh, pwedeng ngiti-ngiti pa yan. Buti na lang talaga napasugod sila, mama at dada. Talaga yung tunay kong mami at daddy. Talaga namang laging andyan din kapag may mga ganap. Ayun, so kunting interview lang din naman sa amin at after nun, nakahinga na rin ako ng maluwag sa dibdib. Ayun nga, at pagkalabas namin ay umaga na pala. Gusto na talaga dumating sila tita. Kahit paano nabawas-bawasan naman yung aking kaba, ganun. Ayun nga, at si tita ay tamang lakad lang sa likod ko. Ayan nga, at pinaikot nga ako ni tita. Dito sa part na to, wala na kaming gagawin, kaya ayun, nag-aya si tita kung saan kami pupunta. Sabi ko sa Ayala Mall na lang. Diba, desisyon. Ayan, pagkatapos nun, ayan, dumiretso na rin kami sa Makati. Thank you pala kay tita kasi binusog muna niya kami bago kami umuwi. Ayan nga guys, kung makikita niyo, sobrang pagod na pagod talaga ako, be. Paano ba naman kasi wala pang maayos sa tulog. Kaya ayan, yung sinasabi ko, kapag talaga nasa biyahe, talagang bugs ang mukha, be. Patay talaga, be, pag nasa biyahe. Inramdam ang paguda. Talagang antok na ako dyan, kaya tinulog ko na lang muna. Tingnan mo, mulat pa ang mata ko niyan, be. Nagulat nga ako na natutulog ako. Mulat yung mata ko dyan. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalalim yung eyebags ko. Diyos mio, Marimar. Puro na lang eyebags ang naiipon. Hanggang dito na lang ating mini vlog. Kaya paalam!